lahar na, pera pa. Ayun, buhangin at graba. Napaka-messy dito mga ka-okay. Napaka-alikabok. Lalo pagka dumadaan yung mga sasakyan. Tagal-tagal na rin kaming hindi nakapag-travel. So, excited. Kahit medyo kulang sa tulog. Tara, samahan nyo kami. So yan, nandito tayo sa Hebron gasoline station. Tayo ay magpapa full tank. So maaaring umabot tayo ng 10 hours. Depende sa takbo. So hindi ko naman masyadong bibilisan. Kaya tingnan na lang natin. Silipin natin yung Mayon Volcano. First time namin gagawin to. Ang biyahe natin ay magmumula sa Rizal. Dadaan tayo ng Laguna, Quezon, Camarines Norte, at syempre yung ating destinasyon, ang Legazpi Albay, na matatagpuan sa Camarines Sur. Talaga namang kailangan nating maghanap buhay, magtrabaho, dumiskarte, pero kailangan din nating mag-relax at mag-refresh. So, ang oras at panahon, sabi nila, hindi na natin kayang ibalik. Totoo yun. Sabihin na nating magastos talaga ang pagta-travel. Pero yung pera, kaya naman nating ibalik yun. Nasa Tayabas, Quezon na tayo. Ang oras ay 6:51. Umalis kami sa Morong Rizal ay mga alas 4. Bago kami umalis sa aming pinanggalingan, ay pinacheck muna namin ang mga gulong ng sasakyan para siguradong safe. So yung gamit nga pala nating sasakyan ay Geely Okavango Urban 2023. Ang kalsadang ito ay bungad ng The Old Zigzag Road na makikita natin sa Timonan, Quezon. Ito rin ay tinatawag na Bitukang Manok. Ito ay pinagawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1969. Isa ito sa pinakangdelikadong kalsada dito sa Quezon. Kaya't pagkadadaan tayo dito ay magdobling ingat tayo. Bakit ito delikado? Sapagkat ito ay makitid at yung kurba nito ay hindi biro, kaya nga tinawag itong Bitukang Manok. Kapag napadaan tayo dito, meron tayong mapapansin na mga taong may hawak na maliliit na flag. Kakaway-kaway sila, ginaguide nila ang mga sasakyan. So nakakatuwa sapagkat bawat sulok o bawat kurba ay merong mga ganong tao. Sabi ko sa misis ko, pagbalik natin, paghahandaan natin, kahit papano ay maabutan natin sila para lang ma-appreciate natin yung kanilang ginagawa. At pagbalik na namin, grabe, hanggang madaling araw, nandito pa sila. Dito nga pala sa bandang baba ng kalsada, merong konting lubak. Kaya pag nandito tayo, pag nagda-drive kayo, medyo alisto kayo para hindi masira yung inyong gulong. Lalo na pagka naka-low profile ang ating mga gulong. Yan ay munting palaala lang naman para sa safe nating biyahe. At hindi lang sa kalsadang ito sapagkat marami akong nadaanan na way talaga papuntang Bicol na nakakabulaga. Yung mga bigla na lang may sira yung kalsada, kaya ingat tayo lalo pagka nag-overtake tayo. So maging alisto talaga. So napakadelikado kapag ang gulong natin ay low profile. Jollibee muna kami. Kape at almusal. Oras natin ngayon ay alas 8. Atimonan. Atimonan po ba ito? Kape. Sarap tumigil, may dagat, may dagat. May dagat, oo. Isa ito sa gustong-gusto kong lugar na nadaanan namin sa Quezon. Sapagkat napakahaba ng kalsadang ito na ang katabi ay dagat. Talagang feel na feel kong mag-drive. Sobrang nakaka-relax. Midlip kami ng mga 30 minutes sapagkat antok na antok kami.
oras ngayon ay 10:24. Sa wakas, narating na namin yung arko na boundary ng Quezon at Bicol. Maraming tumitigil dito, lalo na yung mga turista, para mag-picture-picture at syempre magpahinga at pwede rin magkape. Sabi ni ate na taga dito na nakausap namin ay marami na raw mga celebrity ang bumaba dito at nagpa-picture. At syempre nakipagkwentuhan rin at nagpahinga. Nasa Bicol na tayo at biglang bumuhos ang ulan. May banan. Yun. Sa wakas, pagkatapos ng aming mahabang paglalakbay, ay nasilip na namin ang perpektong hugis ng Bulkang Mayon at ang kagandahan nito. Habang papalapit kami, ay mas lalo naming nakikita yung hugis, kagandahan ng Bulkang Mayon na mas malinaw. Iba talaga yung pakiramdam habang tinitingnan mo yung Bulkang Mayon. Yung parang nakaka-proud kasi meron tayong ganito kagandang tanawin sa ating bansa. At syempre yung history nito, pati ng mga taong nakatira dito, yung pamumuhay nila, yung kultura nila, yung kabuhayan nila. Ang dami kong iniisip habang tinitingnan yung bulkan na to na alam ko, naniniwala ako na mahalaga ito sa kanila. Bagamat ito ay delikado din at may banta sa kanilang buhay. Ganun pa man, ay bigla kaming natuwa nung nakita naming mayroong Gili Albay. So, malakas ang loob namin dito sapagkat magka-problema man sa sasakyan ay may malapit kaming pupuntahan para magbigay sa amin ng assistance. May volcano, may pine trees. Malalim to ah. May babaeng nakabayong. Hindi ko talaga makalimutan yung naidaan kami ng Google Maps sa paanan ng bulkan. Kakaiba yung itsura, yung lupa doon kulay gray kasi nga dahil nga yun ay galing sa lahar. Rough road. Yung meron din namang mga dumadaan na four wheels na mga kotse at mga motor. Alam mo yun, para kayong naglalakbay sa tabi mismo ng bulkan. Alanganin sa sasakyan namin dahil naka low profile ang gulong. Bukod sa pabulusok yung kalsada ay talagang rough road pa. Bukol-bukol yung kalsada. Talagang pasayaw-sayaw kami sa loob dahil sa lubak-lubak na kalsada. Na-discover namin na meron naman palang mas magandang kalsada, mas magandang daan, mas madali na access papunta sa hotel naming pagtitigilan. Baka next time magbabago na kami ng gagamitin. Baka hindi na Google Map ang aming gagamitin dahil nga sa mga experience na naranasan namin. Kasi pag wala ka talagang alam sa isang lugar, talagang aasa ka talaga sa Google Map. So, meron nagpayo sa amin na subukan din namin ang Waze next time. So, ganun talaga, beginner eh. Ganun pa man ay hindi kami nagsisisi na nangyari lahat yun at nagpapasalamat kami sa Google Map
sapagkat binigyan kami ng experience na kakaiba. So hindi siya pangkaraniwan. Experience na hindi namin makakalimutan. Ganda dito. Nasa panan kami ng bulkan. Kakaiba yung itsura talaga sa malapitan eh. Yun, oh. Nandito na tayo sa ating destination at sa hotel na ating pagtitigilan. Yan ang hotel na ating pagtitigilan sa mga nagtitipid katulad namin. Swak na swak sa inyo to. Hindi kalakihan ng kwarto pero malinis, maayos at naroon lahat ng ating pangangailangan. Ito ay 2,400 pesos for 4 days and 3 nights. Room number 12. Tara, pasok tayo sa loob. So, ito yung itsura ng loob. Napakasimple lang. Combination ng white and red ang color ng mga gamit dito, ng kama, ng kurtina. So, yan. Napakasimple lang at hindi kalakihan. So, yan. Saktong-sakto to sa couple, sa mga nagtitipid. So, mayroong TV, I think 14 inches. So, yan, no smoking. At ito yung CR. Yan, simple lang, may heater. Yan, may shower. At yan, ito yung kabuuan. So, napakasimple, sulit, mura. Yan sa mga naghahanap ng affordable na hotel. So, pwedeng-pwede sa inyo to. Mag-inquire lang kayo online para sa reservation. Red Doors, Pag-asa, Rawis, Legazpi, Albay. Lumabas muna kami kasi di pa kami kumakain. Naghahanap kami dito ng kakainan at medyo nahirapan kami sapagkat di namin kabisado yung lugar. So yan, kasama ko si Mrs. Naku, lugawan lang pala to. So, kailangan natin maghanap pa ng iba. Tsaga-tsaga lang sa paghahanap. At sa wakas, nakakita kami ng makakainan na sa tingin namin maayos. So, yan ang Dampa Express.
So medyo may kamahalan lang ang presyo dito, pero masarap naman ang pagkain. Maganda yung ambience at meron silang kumakanta ang mga performers. Yan, bago tayo magtapos, pag-usapan natin yung performance ng sasakyan ng gamit namin na Geely Okavango Urban 2023. Pag-usapan natin yung mga negative about sa sasakyan. So dahil nga ang Geely Okavango ay naka-low profile ang ating mga gulong, so medyo napakadelikado niya sa mga rough road. Lalo na yung mga nakakabulaga na mga lubak, no? Yung maganda yung kalsada tapos mabilis yung takbo mo, tapos bigla na lang may bubulaga na sirang kalsada, so napakadelikado sa low profile. Pwede tayong masabugan ng gulong or masiraan ng gulong. At nakadaan nga kami sa mga pangit na kalsada tulad nung sa paanan ng bulkan, ay yung gulong po namin ay napansin ko ay parang may sumisingaw ng konti habang kami papauwi dito sa Rizal. Merong bukol at konting singaw. Kaya ang ginawa ko habang tumatakbo, nakamonitor ako sa gulong ng sasakyan. Baka kasi bigla kaming maplatan habang tumatakbo. Kaya sa mga dadaan sa mga sobrang rough road, gawin po natin dahan-dahan talaga at sobrang ingat. Huwag po tayong ma-distract sa mga nasa likod nating mga sasakyan or sa mga nasa harapan. Talagang take time lang kasi talagang makukompromiso yung gulong natin. At dahil nga mukhang mapapadalas tayo sa Bicol, dahil meron tayong konting negosyo o transaksyon doon, ay napag-isip-isip namin ni Mrs. na baka mag-upgrade kami ng gulong na pwede sa rough road. So sa mga goods naman tayo, ano ba yung experience namin about sa Geely Okavango? Grabe yung pinuntahan natin, sobrang layo at hindi lahat okay yung kalsada na ating dinaanan, pero wala kaming naramdaman na sakit sa katawan or sobrang pagod. Ang kalaban lang namin yung antok minsan dahil nga sa sobrang haba ng biyahe. Pero sa comfort, talagang number 1 talaga ang Geely Okavango kasi nakasakay na rin naman ako sa ibang kotse, pasahero ako sa ibang mga sasakyan, sa mga van, pero nakaramdam ako ng mga minsan yung ngalay, pagod. Pero sa Geely Okavango na gamit natin, talagang tanungan kami ni Mrs. kumusta ka? Meron ka bang nararamdaman na masakit sa katawan dahil sa napakalayong biyahe? So parehas kami ng sagot na parang wala lang, no? Parang napakalapit lang ng pinuntahan pero napakalayo. Ibig sabihin talagang sobrang ganda talaga ng comfort ng Geely Okavango. At sa fuel consumption naman ay shortcut ko nang sasabihin o isi-share sa inyo na halos kami ay nakagastos ng 6,000 pesos sa gasolina. Dahil nga maraming beses kaming nagpakarga ng gasolina. Kasama na yung mga gala sa mga tourist spot sa Bicol, sa Legazpi Albay, at nakapunta rin kami sa Sorsogon na makikita nyo sa susunod naming vlog. Sabi ng iba, matipid na daw yung ganon. At share ko lang sa inyo, nung February lang namin na-purchase ang coaching ito, yung Geely Okavango. So, ibig sabihin, February, dun pa lang ako nag-practice mag-drive sa mismong sasakyan na to, no? So, ngayon na ako natuto mag-drive. Pero, dahil nga madaling gamitin ang Geely Okavango, ay marami na tayong napuntahan. Nakapunta na tayo sa Baguio, sa Tagaytay, sa Laguna, at ito na yung pinakamalayo naming napuntahan, sa Legazpi Albay at sa Sorsogon. So, sa madaling salita, ang Geely Okavango ay napaka-friendly sa mga new drivers o sa mga beginner na katulad ko na ngayon pa lang natuto mag-drive. So, salamat sa inyong panonood sa aming munting vlog. Sana i-follow nyo ang ating page at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat at abangan nyo ang part 2 ng video na to. Carlax TV.